Magandang araw mga kababayan, narito po ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Marce at patuloy pa din po itong lumalakas kaya itinaas na ang signal number 4 sa ilang lugar sa Northern Luzon. At silipin din natin yung posibleng tatlong bagyo na papasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ang sentro ng Typhoon Marce ay namataan sa layong 200 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyo ay gumagalaw pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang sa layong 560 kilometers mula sa gitna. Si Bagyong Marce ay inaasahang kikilos pakanluran, hilagang kanluran sa loob ng susunod na 12 oras habang papalapit sa Northern Luzon. Inaasahang dadaan ito sa Babuyan Island at hilagang bahagi ng mainland Cagayan mula mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw. Lalabas si Marce sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi, Friday, November 8 at dahil sa malakas na northeasterly wind flow, asahan ang bahagyang paghina ng bagyo habang ito ay naglalakbay. At pagkalabas nga nitong si Marce ay posibleng may ilang mga bagyo pa na sumunod dito. Sabi yan, sa ibang mga forecast model na ginagamit natin, tatlong bagyo na magkakasunod ang nakikita natin. Pero hindi muna tayo magfo-focus sa mga ito kasi marami pang pwedeng mangyari dyan. Pwedeng malusaw lang sila or kung magiging bagyo talaga ang mga yan, una nyong malalaman yan dito sa channel. Dahil sa patuloy na paglakas ni Marce, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Island at ang northeast portion ng Apayao. Ang lakas ng hangin sa signal number 4 ay inaasahang aabot mula 118 to 184 kilometers per hour. Ang epekto nito ay malubha ang banta sa buhay at ari-arian, maghanda at mag-ingat ang mga residente sa mga lugar na ito. Ang signal number 3 naman ay nakataas na sa Southern Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Northern Abra. Ang hangin naman na mararanasan sa mga lugar na ito ay aabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Signal number 2 naman ay nakataas na rin sa natitirang bahagi ng Batanes, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, hilagang bahagi ng Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Dito naman ang banta ng hangin ay aabot sa 62 hanggang 88 kilometers per hour, may minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at hilagang bahagi ng Zambales. Ayon sa weather advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong umaga, asahan ang mga matinding pag-ulan sa mga apektadong lugar. Ang mga residente sa mga mabababang lugar at tabing bundok ay pinapayuhan na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide. Ang mga malalakas na hangin ngayong araw ay posibleng maranasan sa Zambales, Bataan at Pulilio Island. Bukas naman, November 8, ito ay mararanasan sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela at Ilocos Region. Sa Sabado, mananatili ang malalakas na hangin sa Batanes at Babuyan Island. Ito naman ang heavy rainfall outlook sa loob ng 24 hours. Forecast ng Pag-asa ngayong araw. Magiging intense to torrential, ibig sabihin ang magiging epekto nito sa mga apektadong lugar ay mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan ng mga residente na mag-ingat at maghanda sa mga posibleng panganib. Sakop nito ang Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense naman sa Batanes, Ilocos Sur at Abra at moderate to heavy sa Kalinga, La Union, Isabela at Mountain Province. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update ukol sa bagyong ito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.